Good evening po sa lahat, lalo-lalo na sa Tikmil, tsaka yung mga nandito ngayon para manood at mag-aral ulit. Another another hour, another lesson opportunity with Miss Tech together with the Team Tikmil. So, thank you so much for tonight's. I hope na marami po kayong matutunan. Yung topic natin na is all about how to use MT5. So, meron na po kayong idea, ano po yung MT5? Ano ba yung tinatawag nating MT5? Ano ba yung MetaTrader 5? So, yan po yung i-discuss natin tonight. Okay, thank you. So, how to trade using MetaTrader 5 or MT5 Mobile Beginner's Guide to Trading. And of course, yours truly, your speaker for tonight, Coach Regina Espartero, CTA, also known as a Miss Tech Trader. Before our presentation starts, always lagi pa, meron po tayong disclaimer na lahat po ng i-discuss dito, lahat po ng i-present ko are for educational purposes only. All details shared here are all my personal learnings and self-approach experiences. Trading involves high risk if no proper education. Okay. So, meron tayong quotes. So, yung quotes natin is, you don't need to win every day. Every trade, I mean. You just need to manage every risk. So, meron dyan sa baba, parang hashtag yan eh. Plan, discipline, risk. You don't need to win every trade. Sa trading kasi, yung mindset natin, kapag trading kasi, syempre, ina-expect natin talagang panalo yan. Sa pagte-trade kasi tayo, ina-expect natin na paldo yan. Ina-expect na mata-target kung ano po yung naging analysis natin, kung ano po yung ginawa natin sa chart. Di natin namamalayan, yung the very best important doon is the risk. Ano pa yung risk na yun? How to manage risk. How to manage risk. Paano natin makokontrol, paano natin ma-maintain yung ating capital na magtagal sa trading. Yung iba kasi, yung pag nagte-trade na kasi, naubos na, sunog. Bakit kaya? Yung trading kasi, may risk yun eh. Kasi kahit hindi siya trading, may risk pa rin yun. Kahit traditional business. Alam mo ba, pag nagtayo ka ng business, for the next month, ma-ROI ka? Yun dapat supposed to be yung mindset. Yun dapat supposed to be yung awareness natin dito sa trading business. Kasi trading is business. Trading is not gambling. Gambling siya, of course, lalo na kung wala kang idea. Lalo na kung hindi mo, or lalo na kung nate-take for granted mo yung education. Bago ka kasi mag-trade, bago kasi pumasok sa force, kailangan mo munang alamin kung ano po yung gagawin. Hindi yung pumasok ka na sa trading, agad-agad, nagla-live trading, you don't know anything. So, there will be always risk. Yung mas malala dun, if hindi niyo po pinasukan muna, hindi po kayo nag-start for your day one for your education. Hindi lahat ng trade kailangan panalo. Sabi ko nga, kailangan dun is consistency. Consistency yung kailangan dun. Ma-differentiate ka ba? Or masasabi mo ba na weak ka, talo ka? Kung ngayong trade mo is talo, kung ngayong trade mo is stop loss hit, kung ngayon trade mo, yung port mo is negative. Ngayon pa lang yan. Yung tinitingnan kasi is the month. Portfolio overall, na itong capital mo, yung ito lang yung naging capital mo, just like
if you're planning to open a traditional business, ganito yung capital mo, mame-maintain mo siya for months. So, kailangan may talo dun. Bakit? Lalo-lalo na kayo, lalo-lalo na yung sa mga bago pa na nandito. Pag merong talo, ano nga yung dati, yung previous natin discussion about the trading plan. You have to take down notes. Bakit na SL yung trading mo? So you don't need to win every day. Every losses, kailangan meron kayong natutunan. A lesson learned. Take down notes in your trading plan. You just need to manage every risk. Okay? So meron nakalagay dito plan sa baba. So merong plan. Kailangan every trading meron po kayong plan. Discipline to control every trades. Kailangan merong discipline. At saka risk. Kailangan niyo po ma-maintain yung risk. Paano yung risk? You just need to manage every risk. Talo ka ngayon ng 1%, bawi ka bukas, 2%, positive ka ng 1%, ganun lang yun. So that's our quote for tonight. You don't need to win every trade. Simple reminder, you just need to manage every risk. Kung talo po kayo, wag pwede magpahinga. You just have to follow your own trading plan. You have to follow to control your trades. At yung ginawa mong trading plan. Yung sa mga bago dito na hindi pa nakapanood, meron po sa YouTube, posted po yung trading plan videos namin. Pwede niyo po yun panoorin. Okay, how to use MetaTrader 5? What is MetaTrader 5? MetaTrader 5 or MT5 is a free trading platform used to trade. Ano yun? Forex, commodities, crypto, indices, metals. So, yung itong MetaTrader 5, ito yung gamit na platform para po kayo mag-trade. Okay. So, how to use MetaTrader or MT5? MT5 or MetaTrader 5 is a fast execution. Try nyo po yan mamaya. So, mamaya, tuturuan ko po kayong paano po gumamit ng MT5 sa mobile natin. Paano po natin makaka-login from your Tickmill dashboard account to your MT5 mobile account. So, meron siyang add-ons, indicators. Pwede din po natin mag-compare yung MT4 mamaya. Yung price detail, meron siyang parang yung updated na may price na every trade lumalabas dun. Adjustable stop loss, ma-adjust mo siya, on screen na siya. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng settings, hindi mo na kailangan i-long press. Sa screen na mismo ng chart, pwede mo na ma-adjust yung stop loss tsaka yung take profit. So what you need to start to use MT5, of course, number one, you need to choose your broker, which is Tickmill. You have to get your own, you have to create your or register your account in Tickmill. Kunin mo yung login details ng MT5, account number, password server, tatlo lang yan. MT5 account number, password, tsaka yung server. So, stable internet. Siyempre, kailangan yung stable internet. Tsaka yung basic, meron po kayong basic trading knowledge. Okay, where and how to download. Okay. So, nakikita natin sa screen. Ito po yung sa left side nyo. Ito po yung Tickmill na website. So, on your website Tickmill dashboard, makikita nyo under the tools. So, baba ng tools is platform. Click nyo po yung tools. Click nyo rin po yung platforms. Then, ito po yung lalabas, yung sa right side natin na picture. If MT5, click nyo lang po yung MT5 doon. So, meron tayong 4 na platform under the Tickmill. Si TradingView, si Tickmill Trader, si MT4, tsaka yung MT5. So, download nyo lang sa baba. Kung nasa computer po kayo na Windows version, click nyo lang yan. MacOS, Web Trader, other web window. Nasa web window lang yan siya eh. Kung hindi mo kailangan ng for installation.
So kung Android phone, pwede mo yan i-click yan. And then for the iOS. So yung login, di ba kanina, nag-login tayo sa Tickmill website. Una-una magre-register, meron tayong account sa Tickmill. And then, mag-login tayo. Kunin natin yung account number. Paano muna tayo mag-download ng platform? It's either an app in your mobile or an app for the Windows, etc. Dito, nakikita niyo yung right picture na nakikitang sa taas is Tickmill eh. Siyempre yan po yung broker natin. So, upon using MT5, makikita niyo mag-login kayo. Di ba nakikita niyo yung tatlo? Server, login, password. Take note. Yung password is hindi yung password na nilagin nyo sa Tickmill. Yung password, yung trading password, yan po yung nare-receive nyo through email from creating or opening a live trading account sa Tickmill dashboard. Okay? So, meron tayong take note dyan na. Baka kasi sabihin nyo na meron kasi mga later on, meron kasi may hihingi sa inyo account, lalo-lalo na sa mga EA automations. Okay? So, hiingin nila yung login, password. Baka yung ibigay nyo yung password nyo. Yung password po mismo na nalalagin nyo sa Tickmill, hindi po yun. Yung trading password, magkaiba po yun. Separate po yan, marireceive nyo po yan via email. Kung ano pong email na ni-register nyo po sa Tickmill, dun po siya matatanggap sa email ninyo. Okay. So, the next procedure, so itong picture na to, nakikita niyo yung account ko dyan. So, ito po yung under sa mobile. Ito, sa mobile ito siya. Ito yung mobile screenshot. So, upon mobile screenshot, pwede po kayong mag-click ng new account to log in or click nyo lang po yung settings. Is either lang po yon or click nyo po yung arrow na to. Yung beside ng yung details, yung account number, tsaka yung server. Click nyo lang po yun. Or meron din, pag-click nyo po yung pangalan ko dyan na may arrow sa right side, meron pong plus sign sa upper right. Pwede po yan i-click nyo to add, to log in your account. So, the next, magpo-proceed siya after ng plus sign. Maproproceed siya anong server. Ano na yung server? Yung server is makikita nyo din yun. Tatanggap nyo din po yun sa Gmail account ninyo. Which is yung Tickmill. Kasi naka-MT5 tayo. Dalawa lang naman yun eh. Tickmill LTD Live, Tickmill LTD Demo. Compare sa MT4 na meron siyang numbers na marami. So si MT5, so far dalawa pa lang. MT5 Tickmill LTD Live, MT5 Tickmill LTD Demo. So, in the third picture, makikita niyo na i-click nyo na yung server nyo, ilalagin nyo na, ilalagay nyo na yung account number nyo, ilalagin nyo na din yung password nyo. So, demonstration in MT5 mobile. I think that's it. Okay. Okay. Mamaya magde-demonstrate po ako. Nawala. Saglit. Okay. Ay, ito pala. So, nandyan pa ako, no? Nakikita niyo ako. Biglang nawala yung, nag-iba yung screen ko eh. Yes, yes. Yes, ma'am. Okay, okay. So, a demonstration in MT5 mobile. Magde-demonstrate ako mamaya via mobile. Paano natin gagamitin si MT5. Okay.
Picture ko din muna. Okay, saglit lang. Okay. So before tayo mag-start o before ako mag-connect ng mobile ko sa PC, okay, sa ating MT5, ito po yung MT5 mobile natin, hope na meron na po kayong sample paano po natin makukuha yung trading accounts. Dun yung sinabi ko kanina na mag-login po kayo sa Tickmill niyo, meron po sa dashboard sa main, then sa baba ng trading account. Okay, sa baba ng trading account. Okay. Okay. So, nakikita natin dito, if you want to add, siyempre, first, di ba, magte-test muna tayo, mag-observe tayo. Ito po yung demo accounts. Yung demo account natin, makikita nyo na paano mag-add ng accounts. Either you have to click this one, new account, settings, naka-settings na pala, or this one, yung arrow, and then click nyo po yung sa taas na plus sign para po kayo mag-add. So, since nandito na po yung Tickmill, if for bago pa, yung fresh pa, search nyo lang po dito sa baba ng Tickmill. So, click na lang po natin yung Tickmill. So, since demo or live, dalawa lang po yan, basta sa MT5, take note. So, yung login nyo, tsaka yung password, matatanggap nyo po yan sa Gmail account nyo. So, assume na nakapag-login na po tayo. So, this is the demo account. Okay? So, ano yung gagawin natin dito? Dito, yung mga nakikita nyo dito, parang pag matagal na, parang hindi naman siya ginagamit eh. Parang wala na din siya. Magagamit nyo na lang dito, like sa charts. If you want to set, ano yung gusto nyong pwedeng mag-display sa charts ninyo. You have to explore. You have to explore. Pero mas mabuti na yung default niya. So, mag-default muna tayo para hindi po tayo masyadong maguguluhan. Familiarize muna natin yung default settings. Okay, so dito sa baba, check natin yung under ng, yung journal naman parang lahat ng mga updated na nandito. Parang notification siya na nag-disconnect yung account nyo, naka-login kayo, parang ano siya, history ng login access. For the settings naman, ito naman yung kung ayaw nyo mag-sounds, click nyo lang yan. Yan. Hindi naman siya masyadong ganun na ginagalaw. So, depende na lang kung ano po yung mas okay or convenient para sa inyo. For now, mas okay na din yung default na muna. Okay? So, dito, start muna tayo sa paano tayo mag-add, magpili ng currencies. Di ba magte-trade na tayo? Example, magte-trade na tayo ng pinaka-popular ng lahat, si gold. Click nyo lang po dito yung quotes. Lahat po ng mga currency nandito na po yun. So, nakita natin. So, minsan, pag open nyo to, pag fresh po siya talaga, wala pa pong Xiao USD naka-display dito. Yung gagawin natin is to click the find button and then type nyo lang po yung Xiao USD. And then, click nyo lang po yung check. Since na meron na po siyang Xiao USD dyan, nandito na po siya sa baba. Okay. So, what if lagi mong ginagamit si Xiao USD? Kasi marami mag-a-add ka, example. Mag-a-add tayo ng, yan, check natin. X. So, di ba parang ang mahaba na? So, anong mangyayari? Kasi gusto mo lang yung Xiao USD. So, pag trade mo, magso-scroll down ka pa, hahanap ka pa. Gusto mo siyang ilagay sa taas. Parang gusto mo siyang i-pinned agad na mas madali sa'yo for you para convenient ka to trade sa pagpili ng Xiao USD. So, click lang po natin yung pencil icon.
drag nyo po si Xiao USD. Drag nyo po yung 3 lines niya. Drag nyo po siya pataas. Click nyo lang dito. So, nandito na si Xiao USD sa taas. So, whatever mag-click tayo sa baba dito, andito na si Xiao USD sa taas. Okay? So, next is yung chart. Example for currency muna tayo. Then, dito sa chart, click natin si Xiao USD para makita natin yung chart. So, nandito yung mga details niya. Click nyo lang po yung Xiao USD if you want to trade, click trade. Chart, so far, hindi naman to mostly ginagamit si trade, chart, tsaka delete, cancel na naman. So, punta tayo sa chart. Since dito tayo next sa chart tayo with under Xiao USD. So, yung market ni Xiao USD nandito na. Nakita niyo na siya. So, sa upper left, nakita niyo yung M1. Time frame po siya. Time frame po yan. Pag i-click natin yung M1, makikita niyo yan yung mga time frames natin. M5, yan. Mag-change po yung structure niyan in every time frame. M15. So, nakikita niyo. Parang palaki ng palaki yung time frame. Palaki din yung candlesticks. M30. H1. Okay. So, nakita natin yung time frame yan time frame. Ano naman yung cursor? Ito ay cursor para makita niyo yung price. Example, gusto niyo i-align yung price ng ganitong support, that's 4111. So, ito po yung purpose ng cursor natin para makita po ninyo yung price. Kapag i-click po natin ulit yung cursor, wala na po hindi na po natin makikita yung price. So, next, what is F? Si F po ay yung indicators. So, how to add indicators? Di ba natatandaan niyo po yung previous webinar natin na useful indicators such as RSI. For example, paano natin i-add yung RSI? So, click lang po natin yung F na to. Click nyo po yung main window plus, hanapin nyo po yung RSI. So, si RSI is nandito sa baba, under oscillators. Click nyo lang po yung RSI. And then, click nyo lang po yung check. And then, nandito na yung RSI natin. So, meron ka ng indicator. Meron ka ng indicator sa MT5 mobile mo. If gusto mo naman i-remove yung indicator, balik lang po ulit sa F. I-slide mo lang siya pa left. Then, click nyo lang po yung delete. To add more, you have to click plus na lang. Then, find your indicators. Find your useful indicators. So, ano po yung may mga symbols dito na circle, triangle, squares. Yan po yung pag-drawing na sa chart mo. For example, mag-highlight ka ng resistance dito. So, click mo lang yan. Click mo to, square. Lagay mo dyan. So, meron ka ng highlight. So, meron kang drawing na highlight dyan. Pwede ding yung mga lines na ganito. Yan. Ayan po yung purpose ng yung symbols natin dito sa taas. So, how to remove naman, simply long press yung ginawa yung highlight and then pindutin nyo lang yung delete. Yan. So, tapos na tayo dito. Paano naman yung sa upper right naman? Ito. Yung ito is for kung gusto niyo na po mag-entry. So, like for example, buy limit, plan mo mag-buy dito. Di ba, meron tayong previous webinar about the pending orders. So, doon na po yun. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano po yung pending orders, meron din po kaming video para dyan. Video tutorial para dyan. So, dito, lagay mo lang yung buy limit, magsiset ka na. Kita niyo sa baba, maglalagay na po kayo ng stop loss. So, lalabas na po agad yung stop loss. Meaning, mag-i-entry po kayo sa buong screen na lang. Compared to the MT4, na kailangan nyo pang mag-click ng trade dito. So, stop loss, lagay nyo lang dito. For example, dito yung naging stop loss nyo.
click niyo po yung TP, saan po yung maging TP natin. And then, click niyo lang po yung check. Click niyo po yung check. And then, lagay niyo po yung anong lot size. Ito po yung mga lot size eh. Dito sa gitna. Dito parang nag-a-add ka lang tsaka nagma-minus. Click mo lang yung 0 plus 1, magiging 0.11. Kung ayaw niyo na mag-type. So, kailangan niyo pa i-click niyo talaga yan. Then, lagay niyo 0.01. Tsaka nandito na agad. Then, place niyo na lang. So, meron na kayong buy limit. So, ito po yung purpose natin yung sa upper right. Same thing with the sell stop. Saan po din yung sell stop natin, stop loss natin, TP, same. Lagay nyo lang lot size, set. Pending orders yan ha, pending orders. Hindi pa yan nagtitrade, wala pa yan. Hindi pa yan nagtitrade sa real market. So walang nagra-run kasi pending pa, hindi pa nare-reach yung price na sinet mo. So those are pending orders. Okay, next. Ano yung sa upper right sa tabi na to? So lalabas yung details na to sa baba. Para kung dito, kung gusto mo na mag-market, market execution, mag-execute po kayo in real time. So pwede na kayong pumili ng buy and sell. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo lang siya i-click para mawala. Minsan option lang siya. Na gusto niyo ng parang one-click trading tawag doon kapag sa application sa computer desktop platform. So example, magte-trade tayo ng buy. Click nyo lang po and then accept. So meron na tayong buy. So, question is, paano mag-set ng SL and TP? Click nyo lang po yung entry nyo dito. Then, again, we can set it on the screen na. Hindi na natin kailangan na mag-modify sa mismo sa below ng trade. So, ang gagawin mo lang is set ka ng stop loss, TP, and then, click nyo lang yan, modify. So, meron ka ng market order under sa trade. So, ito na yung nagra-run. Yung dalawang to is pending kasi hindi pa na-reach yung price. Those are pending orders. Yung ngayon, yung ginawa natin is nag-trade na po tayo ng sa real market. Okay. Next. Paano kung gusto mo siyang i-close? Na naka-run siya. It's either pwede dito, pwede mo na siyang i-slide. Kasi marami pang kung i-slide eh. And then, close position. Or, long press, close position. Or, close. So, maraming options, di ba? So, yan yung kaganda ng MT5. Close. Yan po mag-close. For example, marami kang entries. Eh, di ba, nagte-trading plan ka, dinidivide mo yung risk mo, dinidivide mo yung lot sizes mo according to your capital. So, for example, marami tayong, nag-set po kayo ng 4 na take profits. So, 4 yung gagawin natin na entries. So, yung gagawin natin, magte-trade tayo ng 4. Yan. So, marami siyang entries. So, kapag gusto mo siyang i-close lahat ng sabay-sabay, possible po yun sa MT5. Pero sa MT4, hindi po yan possible. Kasi mangyayari sa MT4, kailangan mo siyang i-close ng paisa-isa. So, dito, kailangan mo lang siyang i-click sa trade natin. Mag-click ka lang any of the trades, magpa-pop up. Click lang ng any trades, magpa-pop up. Click mo yung bulk operations. And then, close all operations. Depende kung ano po i-close mo eh. Basta bulk operations siya. So, either i-close mo yung mga negative na pupula, i-close mo lahat ng sell. For example, meron kang buy. So, meron kang buy, di ba?
click mo lang, any click then bulk operations. It's either if you want to close the profitable to buy positions, mag-close po lahat ng mga profitable. If you want to close the sell position, lahat ng sells, either win or lose, mag-close po siya. Depende kung ano po yung pinili mong options dito. So if you want to close all positions, pwede po siya, kahit gaano pa karami yung trades mo. Yun. So yan po yung advantage ng MT5. Okay, proceed po tayo sa history. Sa history naman, makikita yung mga trades mo. Makikita yung history ng deposit mo. Makikita yung profit mo is negative or positive. So dito makikita natin, because this is demo, makikita natin yung withdraw kung nasa live account yung gamit natin. Okay, so yan po yung paggamit ng MT5. Gusto kong i-delete ito kasi parang invalid na yung naging invalid na po yung sa analysis ko. So again, click mo lang siya. Isang pindot, pwede naman long press. Click nyo lang po yung delete. Dito, if you want to modify, to change, di ba? So example, nandito naman siya, no? So nandito siya. So gusto mo siyang i-adjust. Gusto ko i-adjust yung TP ko. Pwede mo ma-click mo lang yan. Click mo lang yan. And then drag mo lang siya. And then click mo lang yung arrow. Modify. Yan. So yan yung paggamit ng ating MT5. Tsaka baka meron magtatanong about sa drawings, no? Di ba? Nagdo-drawing tayo. Naglagay tayo ng mga trend line, di ba? Previously, yung webinar natin, trend line, yung discussion. Yan. And then, di ba, mag-drawing tayo ng support and resistance. Pwede nyo yan gagawin sa mobile. Pwede po kayo mag-trade gamit lang po yung mobile. Yung kinaibahan lang sa mobile, tsaka yung PC, si PC kasi mas wide, mas malapad yung chart niya compare sa mobile na ganito lang yung space niya talaga. Kahit kailangan mo pa mag-week 1 na time frame po para makita mo. Pero hindi mo siya masyadong makikita yung mga mostly mga liquidities. Kailangan mo siyang ganyan. Ito na yung M1 eh. Ito na yung pinaka M1. So, if you want to check sa mga previews doon, hindi mo na siya masyadong ma-align. Kaya, mas okay pa din yung nagte-trade tayo na kung maganda pa din yung yung pagcha-chart natin. Okay, so I hope marami po kayong nakuha na idea kung paano gumamit ng MT5. Ano po yung mga options, ano yung mga use na mga nandito sa screen natin dito. Yung mga currencies, di ba? Take note pala, dito pala yung pa kami magko-question. Dito sa part na to, ito po yung tawag na spread. Ito po yung spread na tinatawag na kapag nagte-trade ka, meron lang konting pop-up or add-ons. So, nakikita nyo, kapag mo example dito sa Euro USD, hindi po siya masyadong malaki. Hindi po masyadong malaki yung mga spreads niya. So, nakikita nyo, ang liit. Kahit ganyan na yung up niya. Ang liit nung kanina. So, napakaliit lang po ng spread. Zero. Zero spread. Ito yung napakaganda sa Tickmill, yung raw account nila. Mababa yung spreads nila. Okay? Okay, yan. Which is better, MT4 or MT5 generally? Okay. Siyempre yung ngayon, yung MT5. Sa MT4 kasi yan po yung medyo luma na siya. Pero pwede mo pa rin yan magagamit. Sa MT5 kasi nakikita ko sa presentation kanina, marami kang pwedeng gawin doon na wala po yung MT4. Such as yung mag-close ng bulk operations, mag-adjust ng SLTP sa screen, wala po yan sa MT4.
Hindi na nakita dito, hindi siguro updated yung ano ko. Habang nagte-trade ka kasi lumalabas din yung price, siguro sa mga Androids yun, hindi lang ako sure. Lumalabas yung amount dun sa screen na mismo, lahat, lumalabas na sa screen. Si MT4 wala talaga. Kapag marami kang trades yan, sabi ko kapag nagma-manage ka ng risk mo, marami kang TPs up to TP4, so that's 4 trades. So kung gusto mo siya i-close lahat, sa MT4 kasi paisa-isa yan, eh. Pero kung sa MT5 back operations, napaka-smooth na po ng MT5, very convenient na siya. Okay, thank you so much, Coach At alam Reg. niyo na po.